Hindi pa nakaranas ang Estados Unidos ng ganitong kabiguan. Ayon sa ulat ni kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio, tumanggi ang Amerika sa hayagang digmaan laban sa Iran nang hindi pa naabot ang mga layunin at umaasa na lang sa epekto ng mga parusa. At sa parehong panahon, binaliwala ng Iran at Oman ang lahat ng banta ni Donald Trump at nagkasundo sila sa isang kasunduan tungkol sa pagtanggap at paghahati ng kita mula sa paglalayag sa Strait ng Hormuz. At ginawa nila ito ayon na rin sa pag-amin ng panig ng Iran sa kabila ng tahasang pagtutol ng Estados Unidos. Kasabay nito, literal na isang araw bago yon, inihayag mismo ng Estados Unidos ang pagtatapos ng pag-aalis ng mga mina sa gitnang bahagi ng parehong kipot. Kasabay nito, inanunsyo ng administrasyon ni Trump na walang magiging mga pag-atake militar laban sa Iran hanggang sa midterm election sa Kongreso. At tungkol naman sa mga layunin na iniwan ng Estados Unidos para sa kanilang sarili, bahala na sila doon. Ano ngayon? Wala namang imposible. Wala silang tunay na naabot sa digmaang ito. Pero hindi ibig sabihin nun na kailangan pa itong ipagpatuloy. Pwede namang itigil na lang ito at umasa na nakakross ang mga daliri na ang mga parusa, ayun, tsak nagagana ang mga iyon. Dati gumagana ang mga iyon, pero sa pagkakataong ito, pagkatapos ng digmaan, siguradong gagana na talaga. Sa madaling salita, himayin natin ng maayos ang masalimuot na sitwasyong ito at ilagay sa ayos ang lahat kasi mukhang bumubukas ang kipot ng Hormuz pero binubuksan ito ng tatlong panig ng sabay-sabay. Ako si Alexi Pechi, tara't pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at mag-iwan ng inyong komento. Siguro mas maganda kung sa dulo ng episode. Sige, simulan natin sa pinakamaingay na anunsyo tungkol sa paghahati ng kipot ng Hormuz. Ayon sa ulat ng Iranyanong ahensya na Tasnim na sumipi sa isang kinatawan ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon, nagkasundo ang Iran at Oman tungkol sa pagtanggap at paghahati ng kita mula sa paglalayag sa kipot ng Hormuz. Ayon sa kinatawan ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ng Iran, tumagal ang negosasyon sa Oman dahil sa pagsalungat ng Estados Unidos. Paalala ko lang, si Trump ay hayadang nagbanta pa sa Oman ng pambobomba kung ipagpapatuloy nito ang negosasyon sa Tehran. Ibig sabihin, hayagang ipinapakita ng Tehran ang kasunduang ito bilang isang tagumpay na nakamit sa kabila ng at hindi dahil sa Washington. Pero narito ang problema. Kasabay nito, inihayag din mismo ng Estados Unidos na yon ang sarili nilang mas malawak na hakbang na kung wala ito, magiging ibang-iba ang itsura ng buong kwentong ito. Natapos na ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang operasyon para sirain at linisin ang mga mina sa gitnang bahagi ng kipot ng Hormuz, isang mahalagang daanan ng tubig para sa pandaigdigang logistik ng lanis. Ayon sa ulat ng Axios na may sanggunian sa dalawang opisyal ng Amerika, nilinis ng hukbong dagat ng Estados Unidos mula sa mga mina ang tinatawag na median, ibig sabihin ang naghahating guhit, na dumadaan mismo sa gitna ng teritorial na tubig ng Iran at Oman. Ayon sa Axios, ilang buwan ding isinagawa ang mga gawain. Sistematikong sinuri ng mga Amerikanong drone sa ilalim ng tubig ang katubigan sa lugar. Isinama rin sa operasyon ang mga pribadong kontratista na siyang nagpasabog o nag-alis ng mga pampasabog. Ayon sa plano ng Amerikanong Command, ang paglilinis ng median ay magpapahintulot sa pag-oorganisa ng dalawahang direksyon ng paggalaw ng mga barko sa ilalim ng proteksyon ng abyasyon ng Estados Unidos. Kasabay ng mga pagsisikap ng Amerika, nagsagawa rin ng sariling negosasyon ang Iran at Oman. Ayon sa ulat ng Iranian agency na IRNA, ang mga pinuno ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng dalawang bansa na sina Abbas Rakchi at Badr al-Busaidi ay nagkasundo tungkol sa paglika ng pansamantalang koridor para sa mga barko at sa magkasanib na pag-aalis ng mga mina. Sa kabuuan, ang kipot ng Hormuz ay naging lugar kung saan lahat ay sinusubukang ipakita na ito ay kanilang teritoryo. Sinasabi ng Iran at Oman, ito ang aming mga tubig, kaya hatiin natin ito at maningil tayo ng bayad sa pagdaan ng mga barko. At si Donald Trump ay nakadalawang beses na sa nakaraang ilang linggo, pero sa totoo lang sa mga social media lang, nagdeklara na ang kipot ng Hormuz ay teritoryo ng Estados Unidos. Pero gaya ng nakikita natin, hindi sang-ayon dito ang Iran at Oman. At sana ayos lang sana, pero ang digmaan na sinimula ni Donald Trump 6 na buwan na ang nakalipas ay wala namang naging resulta. Wala ni isa sa mga layunin ng bigmaan na itinakda ni Donald Trump sa simula ang naabot. Ang ipinangakong economic D-Day ni Donald Trump para sa Iran ay dumating at lumipas nung Lunes nang walang gaanong gulat o takot. Na ipinanghako niya, ngunit nauwi lamang sa panibagong mahaba-habang ultimatum at denap na walang laman ng mga banta mula sa Estados Unidos. Ang operasyon ay tinawag na economic outcast, ibig sabihin ay ekonomikong itinakwil. At kahit paano, ayon sa ipinapangako ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos, magiging isang malawakang, mabagal na umiinit na kampanya ng mga sanksyon
na sa huli ay kayang putulin ang mga dayuhang katuwang ng Iran mula sa sistemang pinansyal ng Estados Unidos. O kahit paano, ito ang inaasahan ni Donald Trump. Pero kung ano talaga ang mangyayari, wala talagang nakakaalam. Pero noong Lunes, lahat ay nag-aabang na darating na ang ekonomikong D-Day. At si Scott Bessent, ang kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos ay nagsabi, kapag inanunsyo ko ang mga sanksyon sa ika-24, magugulat ang buong mundo. Sabi niya, hindi pa raw nakakita ang mundo ng ganitong klaseng mga sanksyon. Ngayon, Miyerkules na sa kalendaryo. Pero kung anong mga sanksyon ang ipapatupad ng Estados Unidos, wala pa ring nakakaalam. Ang kalihim ng pananalapi ng Estados Unidos na si Scott Bessent, gaya ng sinabi niya, ay nagsimula ng isang operasyong pang-ekonomiya. Isinama sa blacklist ang mahigit 60 target na konektado sa Iran. Doon, mga kumpanya at mga legal na entidad at pinalawak pa ang saklaw ng mga sekundaryang sanksyon. Pero inuulit ko, wala pang ipinapatupad na parusa, may mga listahan lang. At gaya ng sinabi ni Bessent, at ito ay isang CP, bawat bansa ay may malinaw na itinakdang schedule para sa pagtigil ng mga aktibidad na aming natuklasan. Tumanggi si Bessent na pangalanan ang mga partikular na bansa o mga takdang panahon at sinabi niyang mas gusto ng administrasyon ang tahimik na diplomasya bago gumamit ng matitinding hakbang mula sa kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos. Ang tunay na pagsubok sa lahat ng magagandang tsoryang ito, syempre, ay ang Sina, kung saan umaabot sa halos 70% ng ini-export na langis ng Iran at nananatiling isa sa pinakamalagang salalayang pang-ekonomiya na rehimen sa Tehran. Kung tutuparin ni Trump ang kanyang mga banta, maaaring mapilitan dahil sa mga sekundaryang sanksyon, ang mga bangko ng China, ang mga refinery ng langis, at mga kumpanya ng pagpapadala na mamili sa pagitan ng Iran at ng akses sa dolyar, mga bangko at papilihan ng Amerika. At sa tuwirang tanong kung masasapul ba ang China, iginiit ni Scott Bessent na ayon sa kanya, walang sinuman ang ligtas sa mga parusa ng US, ngunit wala siyang binigay na pampublikong pahiwatig na kung kailan matatapos ang bisa. O ano ang tunay na gagawin ni Trump kung tatanggi ang Beijing na makipagtulungan? Halimbawa, bukas lalabas ang Beijing at sasabihin, wala kaming pakialam sa mga parusa ng Amerika, bumili kami at patuloy kaming bibili ng langis mula sa Iran. Anong gagawin ni Trump? Ano nga ba? Hindi pa rin ito nasasabi. Alam na si tagapangulo ng China na si Xi Jinping ay nakatakdang bumisita sa White House sa Setyembre 24 na nagbibigay kay Trump ng isa pang dahilan para mag-isip ng mabuti bago sumugal sa panibagong komprontasyon laban sa pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. At ibig sabihin nito, sa darating na buwan ay wala talagang mangyayari o nagbanta lang ng mga parusa at ipinagpaliban. Pagalipas ng isang buwan, maalala ulit ang mga yon. Dayunpaman, ang ideya ni Donald Trump na i-freeze ang digmaan hanggang sa midterm elections ay malinaw na malinaw. Ang mga parusa at blokadang pandagat ay maaring magpatuloy na magpiga sa Tehran nang hindi nangangganib na magkaroon agad ng panibagong oil shock o mas malalim na pagkakasangkot sa hindi popular na digmaan. Pero ang ekonomikong pamimilit ay sobrang nakadepende sa tiwala. Ang Sina, mga Emirato, hindi ang Turkey at iba pang natitirang lagusan papuntang Iran ay dapat maniwala na si Trump ay talagang magpapatupad sa huli. Kung tatanggi silang makipagtulungan, kailangan nilang maniwala dito. Kailangan nilang maintindihan na pakinggan ninyo, oo, napakapiligroso nito dahil kung magpapatuloy kami sa pakikipagtrabaho sa Tehran, baka tamaan kami ng mga parusa. Pero ang sitwasyon ay ganito, kakaunti lang talaga ang naniniwala dito. Kasi si Trump, alam mo na, napakaraming beses na siyang nangako ng malalakas na aksyon, mga parusa at kung ano-ano pa, kaya kakaunti na lang talaga ang naniniwala sa mga sinasabi niya. Sanay na ang lahat na si Trump ay puro salita lang. Ganito na lang, halos 40 beses na niyang inihayag na nanalo na siya sa digmaan laban sa Iran. Maraming beses niyang inihayag na sumuko ng Tehran, na bumagsak ng rehimen, nawasak ng hukbo at nawala ng natitirang armas ang Iran, ang rehimeng Iranian. At pagkatapos, may mga panibagong pag-atake na naman, ballistic missiles pinapalipad. Sa madaling salita, pagkatapos ng lahat ng ito, kakaunti na lang ang naniniwala kay Trump. At dahil dito, ang buong sistemang ito ng pagbabanta ay bumabagsak. Ngayon, nalaman na ang kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio ay nagpaabot kamakailan sa mga kasamahan mula sa ilang mga bansang kaalyado ng Amerika ayon sa kanyang sinabi, sa ngayon ay magpipigil muna sa mga aksyong militar laban sa Iran. Ang pangunahing focus ay ilalagay sa pagpapalakas ng ekonomikong presyon sa Iran sa pamamagitan ng blokadang pandag at mga bagong parusa. Paalala ko lang, wala ni isang layunin, niyang digmaan ay hindi naabot ni Trump. Gayunpaman, ang sitwasyon sa Kipot ay unti-unting bumabalik sa normal. Tuwing gabi, may 15 hanggang 20 tanker ng langis na sa ilalim ng proteksyon ng US Navy ay naglalabas pa rin ng humigit kumulang 10 milyong bariles ng langis mula sa Gulpong Persiko.
Ito ay halos kalahati ng dami bago ang bigmaan. Pero ang mismong Iran ay hindi na makapagluwas ng langis dahil sa blockade. Sa nakalipas na 2 linggo, malapit sa isla ng Harp, ang pangunahing sentro ng pag-export ng langis ng Iran ay wala talagang naitalang kahit isang oil tanker. Dahil dito, nagsimula na ang krisis sa gasolina sa Iran. Sa Tehran, nilimitahan ang pagbebenta ng gasolina sa 20 litro bawat tao. Ang mga driver ay pumipila ng mahaba sa mga gasolinahan. Ayon sa datos ng mga ahensya ng gobyerno ng Iran, upang matugunan ang araw-araw na pangangailangan na 135 milyong litro, kulang pa ng hindi bababa sa 15 milyong litro. Sa kabuuan, talagang kahawig nito ang sitwasyon ng Russia pagdating sa krisis sa gasolina. Kaya ngayon, parang direktang inihahambing ito sa Cuba. Bakit? Ganon din ang ginawa ng mga Amerikano doon sa simula ng taon. Nagpatupad sila ng blokadang pandagat sa Cuba para hindi makapasok ang gasolina doon. Pero hindi pa rin nila agad-agad nagawang pabagsakin ang komunistang rehemen. At ayon sa lahat ng mga pagtataya, dapat ay mauubos na ang gasolina sa Cuba noong Abril. Pero hanggang ngayon, nananatili pa rin ang rehimen. Ibig sabihin, napakatagal ng blockade na ito. Isa itong mahaba at nakakapagod na proseso. At ngayon, ang parehong taktika na ginamit sa Cuba ay ginagamit din laban sa Iran. Pero sa ngayon, ayon sa mga ulat ng media sa Pakistan at Iran, di umano'y nagkasundo ang Estados Unidos at Iran na itigil ang putukan sa gitnang silangan. At ang mga kasunduan ay naglalaan ng malayang pagdaan sa kipot ng Hormuz. Sinasabing ilalantad daw ang ganitong kasunduan sa publiko sa mga susunod na araw. Pero ilang beses na nating narinig ang mga ganitong pahayag at ilang beses na ring hindi ito natupad. Kaya dito ko natatapusin muna. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel at pindutin ang kampanilya. At huwag ninyong kalimutang mag-like. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.